Tulad nga po, sabi ni Pastor Peter, lahat po tayo ay mga life dispenser. Amen. Kaya tingnan mo ang katabi mo, punong-puno ng buhay. Come on, can I hear an amen? Mahina-hina pa yung amen dito eh. Kapag buhay, kayo po ba maniniwala ako kung sabihin ko sa inyo na, sige, sundan niyo po ako ha. Maniniwala po ba kayo kung sasabihin ko sa inyo, excited ako? Alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo, ipahayag po sa online na sobrang excited. Sobrang excited ko po. Ngayon, sobrang excited ko pong makita kayo. Kung tatanungin ko po kayo, naniniwala po ba kayo? Hindi po, di ba? So, naniniwala po ba tayong buhay ang ating Diyos? So, kung buhay ang ating Diyos, malakas-lakas na amen yan. Papalapakan natin ang Panginoon. Ganyan na amen. We're not serving a dead God. We're not serving an average God. We are serving a God who is more than enough. Can I hear an amen? We believe here in New Life, talagang mararanasan niyo po ang New Life. Hindi po yung pangalan lamang ng church, kundi maranasan po natin yung buhay araw-araw. Can I hear an amen? So ngayong gabi, ngayong umaga, o ano oras pa mo napapanood sa online, may bago pong gagawin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hindi ko po alam kung excited kayo sa bago, pero ayoko ng luma. Come on, can I hear an amen? At kung may sinusuot po kayo na posibleng, matagal ko na sinusuot to, Pastor, love na love ko to eh, darating ang panahon, you have to let it go. Kung gusto nating maranasan ang pagbabago, kailangan ready tayong magbago. Come on, can I hear an amen doon? Kaya nga po, huwag kayo magugulat sa darating na panahon, pagpasok nyo sa church, ala, bakit ang laki? Hala, bakit ang lamig? Hala, bakit ganitong upuan ko? Hala. Na darating ang panahon, hindi natin kailangan rumenta sa mall. Dahil pagpasok po natin sa lugar na to, amoy kape pa. Di ho ba? Lahat nakangiti. At pagpasok nyo po rito nasa hotel ba ako? Hindi magpapatalo ang Diyos natin sa mundong ito. Kaya po tayo nandito ngayon, hindi rin po tayo papatalo. That's why we dispense life. Pakisabi nga nyo po, life. Buhay. Lahat po tayo buhay. Amen. Salamat sa Panginoon, lahat ay sumasagot na buhay siya. Pakisabi po sa inyo, salamat na lang at buhay ka pa. Come on, amen! Hindi. Yung iba naman, napaka-sarcastic na dating. Salamat na lang, buhay ka pa. Huwag naman ganon. O kaya ang tanong bakit buhay ka pa? Hindi! May purpose tayong lahat kung bakit pa tayo buhay. Dahil marami pang nangangailangan sa Panginoon. Lalabas tayo dyan. Magiging bold tayo. Panahon na hindi natatakot ang Kristiyano na sabi, born again ako! Gusto mo rin ba maging born again? Come on down! At sasabihin nila, hindi sila makakatangkay. Bakit? Sasabihin nila, ang yaman mo. Oo, syempre, mayaman ng Diyos ko. Gusto mo rin ba? Open-minded ka ba? Ba't ba ganito anointing dito paggabi? Can I hear an amen? Ay, hindi naman po tayo open-minded, mga kapatid. Naku, pag may pinakita po tayo, totoo. Diba? Sawang-sawa na ang tao sa scam. Diba? Diba, honey? Diba? Pinapakita sa Facebook, akala mo totoo. Nung dumating, ano to? Ayan, na-scam. Ayun. Ang hirap ng maniwala sa panahon ngayon. Pero mga kapatid, since nandito naman po tayo sa church, tanggalin na po natin yung salitang, ang hirap maniwala. Hindi ho, totoo ang ating Diyos. Bakit hindi ka pa maniwala? Amen. Ang problema kasi, para yung katulad na tanong ko, maniniwala ka ba sa akin kung sabihin ko sa excited ako? Kung sabihin ko po sa inyo, ganito. Maniniwala po ba kayo sa akin kung sabihin kong mayaman ako?
Tinandaan ko sino nagsalita ng amen. Tandaan niyo yan. Lalabas tayo. Yung iba sa inyo nun, ay, oo nga no, habol. Wala na, tapos na, natandaan ko yung dalawa nagsabi. Oo, di ba? Sino naniwala po mayaman ako? Biglang nagbago. Hindi po, yung katabi nyo mayaman din eh. Mayaman din ang ating Diyos. Amen. Ay, nako, si Pastor Peter Timaricel, ay, nako, hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Baka magulat kayo. Kung ang mundong ito at ang Facebook na ito nagsasabing, gulatin mo ko, ay hindi rin papatalo ang ating Diyos. Isang beses papasok po tayo sa church na to, talagang wala tayong kukwento kundi, alam mo sis, may kukwento ako sa'yo, gugulatin kita. Ay ako rin gugulat. Walang payabangan na, walang salitang, wala ka sa lolo ko. Walang ganon. Walang ganon. Lahat po tayo may gagawin ang Panginoon. Amen. That's why we are to live out loud. Pakasabi nga po, live out loud. Alam ko po na si Pastor Peter, of course, leading us, sharing to us about life, being a life dispenser. At ito po ay naging series po namin, we come to an agreement, we are really praying po, na simula po nung ating anniversary, ay may mga shinare si Pastor Edwin being a life dispenser. At may 3 keys po yun. Di po ba? Last week, nag-share si Pastor Peter po sa atin, I do believe, natandaan po natin yun, about the empowered tongue to speak life. Pakisabi nga po, speak life. Kung katabi niyo po babae, sabihin mo, hi, ganda. Kung katabi niyo naman po, ay lalaki, teka muna, yung lalaki sinabihan din, hi, ganda. kung yung lalaki po katabi, sabihin mo, hi, gwapo, ganyan. Nako, kung katabi mo, crush mo, pagkakataon mo na, sayang naman. For those who are online, mag-type kayo, I am beautiful, I am handsome. Amen. Again po, ngayon naman po, we're going to talk about the way we live. The way we live. It is important for us to know that we do not just do the talk. Marami po ang nadismaya sa mundong ito sa dami ng kwento. Mga kwento, akala totoo, wala pala wenta. Mga pangakong sinambit, pinanghawakan sa dulo na saktan. Grabe, talagang may reaction pa eh, no? May reaction pang gano'n, di ba? Nakuha niyo po ba? Pero ang Panginoon, hindi niya po tayo sasaktan. Na although ang kanyang salita ay medyo may ouch, yet it will heal you, it will correct you, it will direct you. Can I hear an amen doon? We are a living epistle. Meron pong nanonood sa atin. At sa totoo lang po, sabi sa isang post sa Facebook, totoo yun eh. Huwag ka madismaya kung nakita mo ang mga heart o like ay konti. Kaya nag-post kayo ng video, no? Ang konti ng like, ay konti. Pero ang view marami. Anong ibig sabihin nun? People may like you, people may not like you, people may love you or may hate you, but they are watching you. Alam niyo po ba mga kapatid, tayo po dito, meron tayong mga kapitbahay na nagmamatsyag sa atin. Pag sumasakay po tayo sa tricycle, nagmamatsyag din sa atin. May regular na home toda dyan. Napansin nyo ba? Dati wala yan. Pag linggo ngayon, ang daming tricycle. At hindi lamang yan, para tayong mga artista. Hindi nyo ba napansin yun? Mag-uunahan sa inyo. Pinagkakaguluhan kayo. And that is supposed to be the life that we have, that we are living in. Ang mga born again o tayo mga followers of Jesus should influence, could make an impact to others where na masasabi ng tao, born again yan. Hindi yung, born again yan? Iba po, di ba? Uy, born again yan. Kesa sa, born again yan? Nakukuha niyo po ba? But we are a living epistle. So, maglagay po ako ng verse ngayon. Sabi dito po sa 2 Corinthians chapter 2, verse 14 to 17.
Now, thanks be to God, who always lead us into triumph, or in other translation, victory in Christ Jesus. Sino pa malalagompay dito? Taas ang kamay. Amen. Through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Not in the church, in every place. Pakisabi nga po, in every place. That means, wherever we go, we are to diffuse. We are to influence. We are to tell the world, look, my God is good, my God is faithful. That's why I'm sharing it to you. Can I hear an amen? Kung meron po akong pabango dito at mag-spray ako, sa ngayon, dito yun nung naamoy. Pero dahil naka-aircon po tayo, mamaya-maya, maaamoy din ng nasa likod. Mangangamoy Jesus. Amen. So, ibig sabihin, we are to diffuse, no, ang ating pong buhay. What do people see? Ano bang nakikita sa atin? Kaya nga may mga salitang sabi nga po nila, di ba? Ay, mga born again, mga ano yan, mga hallelujah, praise the Lord, amen. Totoo naman. Come on, let's be real. Totoo naman, di ba? Ang mga born again, hallelujah, praise the Lord, amen. Siyempre naman, walang problema doon. Pero ang tanong, sa pamumuhay pa ba natin na napapa-hallelujah talaga sila? Napapa-praise the Lord ba sila? At napapa-amen. And that's what we're going to talk about, no, mga kapatid. No? Napaka-importante na we're not just here to church just to encourage one another. Na paglabas natin in every place, we will be an encouragement. Come on. Tuloy tayo. Sabi ito, for we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. To the one, we are the aroma of death leading to death, and to the other, the aroma of life leading to life. Who is sufficient for these things? Next verse, sabi po dito, 2 Corinthians chapter 3, verse 3. Clearly, pakisabi nga po clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God. Not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is, of the heart. Let me say this quote. Sabi po dito, how we live reflects what we believe. Ulitin ko po ulit. How we live reflects what we believe. Kung ano po talaga ang ating pinaniniwalaan, ang siya rin po nating isa pamumuhay. Amen. Sino po rito ay working? Ako nga nakataas ng kamay. Sino po working? Yan. Okay. Mapa-freelancer ka man, manager ka, basta working. Hindi po ba? Ano po ang kalooban ng Panginoon sa atin nagtatrabaho? Alam po ba natin? Of course, kumita. Of course, maging blessing. Pero ano pa isa? Iangat tayo. I-promote tayo. Tanong ko po ulit, sino po rito yung mga nagtatrabaho? Tanong, naniniwala po ba kayo na kayo ay mapopromote? Naniniwala po ba kayo na ang pabor ng Panginoon ay nasa atin? Naniniwala po ba kayo na ang talino ng Diyos ay nasa atin? So that means, wag kang normal lang sa atin ang mangarap na ma-promote. Ngayon, ang tanong ito, that's what we believe. Naniniwala ako, pastor, na ako ay mapapromote. Okay, sige. Anong oras ka pumapasok? 9:00 po. 8:00 pasok, pero 9:00. Kuha niyo po ba? At saka, pastor, naku, pastor, yung boss ko, walang kaano-ano. Gusto niya daw ma-promote, ha? Pero ang kwento niya, puro kasiraan ng kumpanya at ng kanyang boss. Gusto niya ma-promote. Gusto ko ma-promote, pastor. Pray for me, gusto mo ma-promote. Okay, nagreklamo ka ba sa kumpanya mo? Ay, opo, wala ka kwenta-kwenta. Yung boss ko, walang kaano-ano. Laging utos dito, utos dyan. Kaya minsan, pastor, pumapasok ako doon, late ako.
Ganun po ba? Ano oras po kayo nauwi? Baka 4:30 pa lang. Iba ho, 4:30 pa lang. Alas 5 uwi. 4:30 pa lang. Alam niyo po, hawak, makeup na. Naranasan ko po yun. Yung isang kumpanyang pinanggalingan ko, bago po ako nag-full-time sa church, nagulat ako, alas 4, 4:30, nakaupo na sa opisina, nagme-makeup na. Habang ako naman, trabaho ko ng trabaho, sabi ko, teka, anong oras patapos ng trabaho? Di ba alas 5? Bakit 4:30 pala nakaupo na? Iba nag-makeup na. Iba nakagano na lang. Iba ho matindi, nakagano na sa relo. Pagtunog ng relo, alas 5. Grabe, parang langgam. Parang langgam na ginanon, bunabulabo. Takbuhan lahat. Habang ako ngayon, ako pa'y nataranta. Sabi ko, hala, di ba dapat pagdating na alas 5, doon ang tapos ng trabaho? Oh. Hindi ako sumabay sa ganon. Because we are different. Can I hear an amen? Ganon tayo mag-dispense ng buhay in the way that we live. So if we want to be promoted, be excellent. Mga estudyante, if you want to excel in school, magpuyat. At wala nang amen. Kasi nga, posible po, sabihin nyo sa akin, oo nga, totoo naman pala eh. Kasi maraming estudyante ngayon, ako, I commend all the students, talagang saludo ko sa mga estudyante. Puyat talaga. Linggo na nag-aaral pa. Uy, totoo po yun. Totoo yun. Kaya i-commend natin ang mga estudyante. Sa dami ng kanilang mga project, iba yung, wag na natin kumparain noon sa ngayon. Noon talaga iba noon, iba ngayon. Ngayon talaga, naku, grabe. Alas 10, alas 11, alas 12 na. Nag-aaral pa. Ganyan ang mga estudyante ng New Life. Amen. How we live reflects of what we believe. Sabi nga ni Pastor Peter last week bantayan mo ang lumalabas sa inyong mga bibig. Tandaan niyo yun? O, di ba? Sino rito naniwala mayaman siya? O, di ba? Mayaman, pero paglabas siya, ay, nako, Pastor, napakahirap ng buhay. Wala na talaga. Magmamahal na naman ang gas. Ganun lang kasimple yan Magmamahal na naman ang gasolina. Walang problema. Pastor naman, napaka-insensitive mo naman. Anong walang problema? Wala akong problema dahil ang Diyos ko magpo-provide ng panggas ko. Kaya na-hear na amen doon. Tulad nga na sabi ko po kanina, bayad na. Di ba ang sarap ng feeling niyo, dumating yung Meralco bill? Ngingiti ka na, tatawa ka lang. Thank you, Lord. Bayad na. Bayad na. Oh, dumating ang tuition fee, magbabayad ka na, trimestral na, oy! Bayad na. Can I hear an amen doon? Because God will provide. Amen. Oh, tuloy natin. Okay. How we live reflects what we believe. Kung naniniwala ka maganda ka, magme-makeup ka. Yung iba ayaw mag-makeup. Bakit? Pastor, hindi ko na kailangan ng makeup. Sa sobrang kagandahang ito, magme-makeup pa ako? Ay, Pastor, nature. Natural. Hindi po gano'n ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin nun, hindi, mga kapatid, hindi porkit nag-makeup kayo, pangit kayo. Hindi, nag-makeup kayo is to enhance, para mag-glow pa ang beauty mo. Kaya mga nanay, pumorma. Diba? O, diba sa atin, kung tayo naniniwalang mayaman tayo, hindi tayo natatakot pumasok sa restaurant. Hindi rin natatakot ang pinagbigyan ng menu. Diba? Na pag nilagay mo doon, pag tingin mo palang, hay, Diyos ko, eto lang kaya kong lutuin niya na mahal-mahal. Huwag naman ganon. Eto lang yan. Chop suey lang naman din yan. 1,000. Abay, bigyan ako ng 200, kayang-kaya ko yan. Mapapakain pa buong barangay. Grabe. Hindi po. O, pumasok kayo. O, diba? Minsan mag-tour tayo sa hotel. Pasok lang. Pagpasok, hinga. Labas. Sino po rito pumunta sa department store? Diba?
Paglabas niyo po rito, pinagkakagulo na kayo ng tricycle driver. Sa department store, pinagkakaguluhan din kayo. Hello, ma'am. Hello, sir. Kita niyo gano'n ka-special? Tapos ang suplado natin, we watchful, somebody's watching. Diba? Maging okay lang. Ay, hindi, okay lang. I can manage. Oh, maganon ba? Huwag naman yung, wag mo ako dikitan ng dikitan. Eh, paano kung ba may nagustuhan ka doon? Oh, ngayon, lalapit-lapitan mo siya. Sorry, may bibilin ako. Huwag mo rin ako dikitan. Nakakuha niyo po ba? O, umikot sa mall, mga kapatid. Okay, balik ka sa menu. Buksan lang menu. O, di ba? Huwag naman yung daanan niyo lahat. Huwag yung, saan ba mura dito? Hindi, daanan niyo isa-isa inyo. Uy, ang mahal. O, di ba? Ngayon, binago ko na eh. Kaya, may expression tayong ganito eh. Ay, patay. Sino po ganun katulad ko? Ay, naku, patay. Come on, sino yung ganon? Aamin na ganon, minsan nadudulas, naku, patay. Patay, ako lang. Ayun, dalawa kami. Ngayon po, binago ko na. Sabi nga ni Pastor Peter, speak light, di ba? Bantay mo sinasabi mo, wala nang patay-patay ngayon. Ay, buhay, buhay. Buhay! Minsan, maingay ang kapitbahay. Maingay na nga, iingayan mo pa. Ang ingay nila, nakidagdag ka pa. O di, ipag-pray mo lang, Lord, manahimik sila in Jesus' name. Parang ang pangit na dating. Pag-pray mo. O, yung pa nagdadrive ka, nadudulas ka pa rin, sa sobrang inis mo, anak ng... Ako, binago ko na rin. Anak ng Diyos. Mabuborn again ka din. Anak ng Diyos. Amen. O, di ba? Nagbago lahat. Oh, bakit ko i-stress ang sarili ko sa mga bagay na nakaka-stress na nga? Can I hear an amen? Imagine nyo, pupunta tayo dito sa church, imagine nyo na, punta tayo dito sa church, pag-usapan natin yung problema. Paglabas nyo dyan, nag-church pa ako. Hindi po ba, ba't ako nag-church? Kaya nga po tayo nandito ngayon sa church, although we are stressed, we can rest. Amen. So how we live reflects what we believe. May pinapaniwalaan po ba kayo? Sa pamuhay nyo na. Gawa na ng aksyon. Can I hear an amen? How many believing for healthy bodies? In Jesus' name, amen! Amen! Tigilan mo na ang sobrang kape. Tigilan mo na ang rice. Amen! Kaya nga ako nakaitim para hindi halata. Amen! Kausap ko sarili ko. Come on, amen! Tigilan mo na sobrang manghang. Sobrang alat. Lord, thank you, Lord. I'm healed of the Lord. Pwede namang, siguro mapakamot si Lord. Anak, pwede ba huwag ka nang kumain yan? Amen po ba? Kaya pag may hinatid sa inyong lechon, at alam mong HB ka, high blood ka, may grasya ang nagagaling ang Panginoon at pwede mong sabihin sa lechon ka lang, patikim. Hindi. Lechon ka lang, anak ako ng Diyos. Amen. Ilayo nyo sa akin yan. In Jesus' name. Tama po ba? We are believing for a healthy body So start living. Naniniwala po tayong magkakabahay tayo. Di punta mo na yung dream house mo. Kita nyo, yung iba sa inyo, naniniwala tayo magkabahay tayo, amen! Punta mo na yung dream house mo. Amen. Nawala. Kasi nga, nasa isip agad, pambayad. Hindi ba kayang gawa ng paraan ng Panginoon yan? Tingnan niyo po ang ating Diyos is the God of impossibilities. Kung naniniwala tayo na walang imposible sa Diyos, ba't hindi pa tayo maniwala sa mga imposibleng bagay? Kaya nga po, dito po sa New Life, wag na po kayong magulat ng one time. Magugulat kayo dyan, naguhukay na dyan, may tinatayong poste dyan, at sasabihin natin, anong meron? Anong meron? At walang magrereklamo ba't ba naman dito itong poste na ito? Kalaki-laki? Dahil po itatayo na ang church. In Jesus' name. Sino ang magbibigay?
Yun ang tanong. Ang Panginoon. At hindi lamang yan, tayo yung magiging parte nun. Ako yan. Ano dyan? Yung isang sako dyan, ako yan. Bakit? Mayaman tayo eh. How we live reflects what we believe. Sabi po sa Genesis 1:26 to 28. Bakit ko po nasasabi? And then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created them. He created him. Male and female, He created them. Then God blessed them. Sabihin nyo nga po, God blessed them. Sabihin nyo nga po, God blessed me. And God said to them, God said to me, be fruitful and multiply. Sabihin nyo nga po, I am fruitful and I will multiply. Kaya mga kapatid, wag tayong magulat na tayo po'y umuunlad. Normal yun. Ulitin ko po ulit. Normal sa atin ang umunlad. Narinig ko isang kapatid po natin, sinabi niya. Ako na-inspire ako sa sinabi niya. Ang sabi niya ganito, bakit gano'n na lang katindi ang confession mo, kapatid? Ito lang sinabi niya. Pastor, sinabi ng Diyos eh. Habang pinapakinggan ko yung testimony niya, sabi ko, o nga no, Diyos na nga nagsabi eh. Bakit hindi ko pa panghawakan? Amen. Be fruitful and multiply, fill the earth. So that's why, if God, tanong, ang ating Diyos ba ay nagkukulang? So ibig sabihin, we should not lack also. Ngayon, posibleng, may kakulangan po tayo ngayon. Tama po ba? May kasalatan ngayon. Something which is hindi tama to eh. That's why we need to declare. That's why wag tayong magpapababa na wala na talaga to, hanggang ganito lang tayo. No. Believe for more. Don't settle for less. If God designed, designated, and empowered us to live a life to the fullest. Can I hear an amen doon? God designed, destined, and empowered us to live the life to the fullest. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan ay design, yan ay designated, yan ay empowered, mamuhay ng may abundance sa mundong ito. Can I hear na amen? Sabi po sa Matthew 5:13 to 16, you are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it not be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by man. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lampstand, or put it under the basket, but on a lampstand. And it gives light to all those who are in the house. So let your light shine. Pakisabi nga po, let your light shine. Positionally, sabi nga ni Pastor P, positionally, eto na po tayo. Pinosisyon po tayo ng Panginoon na magbigay ng liwanag sa ibang tao. Maging encouragement sa bawat isa, at maging encouragement po sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Can I hear an amen doon? Pinempower na tayo ng Panginoon. At tingnan niyo po let your light shine before men, that they may see the good works and glorify your Father in heaven. We are different that can make a difference. Kakaiba ka, kapatid. Yang katabi mo, kakaiba. Tanong, sino rito po gusto ng pagbabago sa buhay niya? Okay, tingnan niyo po, sundan niyo po ako. If you want change to take place in your life, in your family, in your community, in your workplace, in your business, in the expressway, in your conveyor, in your office, in your neighborhood, be the change. Can I hear an amen po doon? Kung gusto nating magbago ang atmosphere ng office, simulan mo. Kung lahat nagkakagulo, kalmado ka. Kaya alam niyo po talaga po kami, lahat po dito ng staff, Pastor Peter,
si Pastor Cheng, Pastor Ronald, lahat po kami dito, alam niyo po, minsan nagpa-flare up ang aming mga emosyon, pero pag merong isa po sa amin dito na talaga pong hinahangaan namin, si Tatay Arnel yun. Kumbaga, lahat kami, nagsasalita na siya, okay lang yan. May nakausap po kayong ganon, nagkakagulo na lahat, tapos pagdating mo sa kanya, parang basag trip. Alam mo, kasi tayo, di ba, pag meron tayong emosyon, ang gusto natin may gumagatong pa eh. Uy, alam mo ba, itong balita? Ay, oo nga. Pero meron minsan kausapin, alam mo, ganito naramdaman ko eh. Para bang may sunog na, sunog. Sunog na damit ko. Tubig. Saklolo. Nakukuha niyo po ba ang ibig ko sabihin? Nakukuha niyo po ba? Different. Kakaiba. Can I hear amen doon? We are different that can make a difference. Sabi nga, let God work in you through you. Mga kapatid, God is more concerned of our being than our doing. Uulitin ko ulit yun. Every time that we are here, alam niyo po ang unang concern ng Panginoon sa atin, hindi ko yung ginagawa natin. Kung sino tayo. Who are we becoming? Sino ba si Pastor Ronald in the next 5 years? 10 years? 20 years? Sino ba si Ate Bebs? 5 years, 10 years, 20 years. Tanong, who are we becoming? Di po ba? Ako po, kung ako tatanungin, I want to be where God wants me to be. Makita ng tao kung sino ang Panginoon Diyos sa atin. Can I hear amen po doon? Na kung may problema tayo, aangat tayo. Hindi po aangat sa dami ng problema. Aangat tayo sa problema. Amen. Hindi natin dinideny may problema, may concern, may challenges. Pero, pipiliin natin umangat sa sitwasyon. Okay. So, 2 points lang ang gusto ko po i-share. How to live out loud. Being a living epistle. Number 1 is to live in obedience to God. Mga kapatid, gusto ko po encourage sa inyo that obedience and following God should not be a burden. For the joy of the Lord is our strength. Hindi po dapat kabigatan ang pagsunod sa Panginoon. Dapat may joy because alam natin ng ating Diyos na fina-follow ay handa niyang ibigay ang lahat sa atin. Sino po rito nasa social media, nasa Facebook? Ay, ilan lang? Ulitin ko ulit ang tanong. Sino po dito may Facebook? Yan. Lahat naman halos na, di ba? Alam niyo po ba na kapag may page or celebrity or person o kahit sino po sa atin, nilike at pinalo mo, pag meron siyang ginawa at pinost niya, updated ka. Magbibigay ng notification. Ganon din po tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Sa pagsunod sa Panginoon. Once na kinlik mo yung follow, ino-notify ka niya. Hindi ka niya iiwanan sa ere na, ito na nangyayari dito, bahala ka sa buhay mo. Hindi. Handang ibigay ng Diyos sa'yo yung plano niya. Laging updated po tayo. So, live in obedience to God. He wants to bless you. Preserve and protect you. Hindi po kabigatan ang pagsunod sa Panginoon. Sabi nga po sa John 15, verse 5, 7 to 8. I am the vine, you are the branches. He who abides in me
and I in him bears much fruit. For without me, you cannot do nothing. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Can I hear an amen? Mababansin po natin sa mga verses na ito, much fruit. Ibig sabihin, not a few, not some, not enough. More than enough. Amen? Next verse tayo. Sabi po dito, Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. The key to success is obedience to God. Amen. The key for your breakthrough is to obey God, who is the God of the breakthrough. The key to your miracle is to obey and follow the one who makes a way and create miracles. The key for your provision is to follow your provider. The key for your healing is to follow your healer. The key to your promotion is to have a revelation of who owns you and who will guide you. Can I hear an amen po doon? Obey, mga kapatid. Sumunod. Walang napapahamak sa pagsunod. Kaya, pag may nakitang pedestrian lane, sumunod. Pag sinabi ng traffic enforcer, stop, kahit lahat tumatawid, anong gagawin natin? Stop. Walang mawawala kung tayo po ay susunod. Amen. And lastly, live by sharing your testimony. Mga kapatid, sabi nga, meron tayong nirarally sa church, yung each one, bring one. Mga kapatid, we're not just inviting one. We are sharing na. Alam ko po ng bawat isa po sa atin, including me, meron na pong storya. Huwag na po natin ipagkibit sa ating mga sarili ang mga breakthroughs po natin. Fruit does not lie. Kapag nakita ng mga tao ang ebidensya, ang proof na buhay ang Diyos sa atin sa pamamagitan, hindi lamang ho pag may bagong kotse, ha? Hindi lamang ho pag may bagong sa bahay, ha? Hindi lamang ho pag marami tayong pera, ha? Kung hindi ugali, paano tayo makitungo? Paano tayo mamuhay? Na kahit may problema, nakangiti dahil alam niya na ang Diyos niya ay buhay at hindi siya pababayaan. Live by sharing your testimony, your God testimony. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out from darkness into marvelous light. Can I hear an amen? Parang kinanta lang natin ito kanina, no? Tingnan niyo po, noon pong sa aking pagkatapos, naalala niyo yung kwento ko po kanina? Noon, priest lang ang nakakapasok sa tabernacle.
to the Holy of Holies. Iisa lang. But now, because of Jesus Christ, lahat na po tayo may access. Makapasok sa kanyang presensya. Kaya nga po tinawag na we are His royal priesthood. Bakit po tayo nandito? To proclaim, to declare, and to tell people, God loves me, and God also loves you. God forgave me, and God will also forgive you. God blessed me, God will also bless you. God that provided for me, God will also provide for you. Our God is good, our God is faithful, so that's why we will continuously live and share our testimony. Can I hear amen? Na darating ang panahon, mga kapatid, pagpasok po natin dito, mag-uunahan tayong magkwento. Hindi natin mapipigilan. Bakit? Ang daming breakthrough. Actually, lahat po tayo may kwento ngayon eh. Sino po nagising ngayong umagang ito? Ba't di kayo nag-amen? Ano kayo? Kala ko nag-rapture na eh. Sino po nagising ngayong umagang ito? Lahat po tayo. Hindi po ba yan story na? Na may prepare na, in-ordain na ang Panginoon this day for us to walk at to experience the love and goodness of God. Doon pa lang, storya niya. Nabubuhay tayo na may dahilan. Palapakan po natin ang Panginoon. God's name. And let us pray. Tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus. Heavenly Father, in the name of Jesus, kami po ay nagpapasalamat po, nagpapakumbaba po sa inyong harapan. Natunay po na ang buhay na meron kami, we cannot call it our own. Wala kami pwedeng ipagmayabang. Even the properties, even our gadgets, even our work, even our salaries, Panginoon, ay hindi po namin pwedeng i-define ng success sa amin. We want to be faithful for where you have called us to be. And Father, maraming salamat sa iyo, Panginoon, na kinol mo kami, tinawag mo kami. You commended us. You called us to be living epistles, God, that we may shine our light, that we may proclaim outside that Jesus loves them, and Jesus is true. So Father, by the grace of God, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Sa pagsunod po namin sa inyo, may mga bagay na kailangan bitawan, may kailangan baguhin. Pero Panginoon, salamat. Dahil alam namin sa pagsunod namin sa inyo, hindi po ito kawalan sa amin. And Father, maraming salamat. This time around, we will not keep what you have done for us. We will share the God story. Share our testimony. Share our story, God. Dahil buhay kang Diyos. Maraming salamat sa gabi ito. Lahat ng papuri, lahat ng honor, lahat ng glory, God, ay ibinabalik po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. At lahat po magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. God's good.